lahat ng gusto ko ibibigay ko sa'yo. Huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang umiyak. Pangako ko sa'yo ito. Hindi na mangyayari ito. Kung mauulit pang muli. Sinabi ko, lahat ng sinulid ay may dulo. Dumating na si Badong sa dulo ng kanyang landas. At lahat ng kanyang kinilimbat ay isinuka niya. Ibig mo sabihin, no, nadagit na ng agila si Mang Badong? Siguro nga. Dinagit ng agila ang isang masama. Eh di lo, wala namang babakal ngayon. Si Mang Badong naman ang bibigyan natin ng abuloy. Pero sino kaya ang agilang dumagit sa kanya? Ewan ko lang. Sandali lang, Lo, ha? Papalita ko muna kay Electric Boy. Ewan ko lang. Pero, isang agila lang ang tumapo sa aming pugad. Anong ka mo? Wala. Alam mo, Mauro, simula nung mapatay yung asawa ni Aling Rita dyan noong isang gabi, parang nag-iba ka na rin. Maayos ka na magdamit ngayon. Hindi mo na pinababayaan ang katawan mo. Parang nagbago ang pananaw mo sa buhay. Hindi dahil lang sa nangyari yun kaya ako nagbago. Nakita ko ang pagsisikap ng tao na mabuhay ng marangal. Kahit hirap na hirap, hindi sila nawawala ng pag-asa. At ang iniisip ay kung paano sila unlad at mahango sa kahirapan. Alam mo ba, Mauro, yung taong pumatay sa asawa ni Aling Rita ay patay na rin? Alis muna, kuya mo. Meron pa akong lalakarin. Mauro, ingat lang.
Alam mo, nabigla talaga ako sa nangyari. Hinati niya pa ako sa opisina eh. Magkasama nga kami sana na uuwi. Nag-overtime naman ako. Kung nagkataon pala kasama rin ako. Kawawa naman si Nita, no? Napakabuti ng aking anak. Ngayon wala na siya. Pinatay ng isang kusinong walang puso. Padre, di ba sabi ko siya? Napakaganda naman din. Sayang at lang nga lang at maagang naulila. Ayun na pare. Sir, pinakikilala ko po sa inyo ang parents ni Ninita. Mother po niya. Mrs., supervisor po namin. Nakikiramay po ako sa inyo, Mrs. Kuya, siya ang mother ni Ninita. Nakikirami po ako. Kapitan, nahuli na ba ninyo ang kanyang salarin? At ang supervisor namin, si Mr. Butch Ariola. Kamusta ho kayo? Meron na ho ba kayong nakuhang lead tungkol sa kasong ito? Malapit na. Castro, si Delo, dumadating. Magandang umaga, Mr. Oyong. Ano ba ang kailangan nyo? Kumilos ka ngayon din, Castro. Huntingin mo yung mga taong pumatay sa ating mga bata. Pag pinabayaan mo yan, hindi na tayo respetuhin. Pati ang ating negosyo magkakaroon ng epekto. Mr. Oyong, baka ho pinakikialaman tayo ng kabilang panig. Si Selsong Pusa, pareho rin ho ang negosyo natin nun eh. Hindi mangyayari yan. Meron kaming usapan tungkol sa bagay na yan. Walang makikialam sa kanya-kanyang sektor. Ang ipinagtataka ko lamang, nung mapatay si Manrico, biglang may gumanti sa atin agad. Sino yun?